ka poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, hinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpuon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating emosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, hinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay naririto upang alalahanin ang dakilang awa at pag-ibig ni Jesus Nazareno at atin din ipinagdarasal na sa ating pag-alala sa Kanya, tayo din ay Kanyang maalala, lalo na sa Kanyang kaharian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparam. Panunumbaliki ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa kalunsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo,
Humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive, sino ang tatangis sa kanya, at saan ako hahanap ng aaliw sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Nagpapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Iahasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingilin ko ang sa akin na susuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo dito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto, mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung isang araw po, ako ay nahilingang magmisa sa isang kaibigan, kanyang pamilya, at ito po'y kaarawan ng kanilang nanay, 91 years old. At hindi lang po yun ang para sa akin ay pinakadiwa ng pagdiriwang. Bukod sa yung nagdiriwang po ay 91 years old, meron po siyang 7 anak, 15 apo, at 15 apo sa tuhod. Ngunit hindi pa rin ho yun ang pinakadiwa ng pagdiriwang. Alam niyo po, yung nagdiwang ay 15 taon nang nakaratay sa higaan, bedridden. At hindi lang po yun, 33 taon nang may Alzheimer's disease. Ang sakit pong iyon, hindi lang pag-uulyanin, kundi talagang hindi na ho nakakakilala at hindi na nakakaalala. 33 taon na pong ganun yung nagdiwang. Pero ang nakakaantig sa akin, at sila po'y dati kong mga parokyano, na mula sa anak hanggang sa apo sa tuhod, nandun sila lahat lagi, hindi lang tuwing birthday, kundi tuwi na upang alagaan, ipadama sa kanilang ina ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit. Kung tutuusin po ninyo, hindi naman mapapansin na nung nanay o nung lola kung wala na yung kanyang mga anak. Kahit hindi naman sumipot, paalaga na lang nila sa ibang tao, hindi naman mamasamain na yun siguro nung matanda dahil hindi na siya nakakakilala at nakakaalala. At yun yung nakakaantig dahil minsan iba sa atin, pwede nating ikatwiran. Total, hindi naman sasama na ang loob sa akin yung nanay ko o ng lola ko kasi hindi naman niya malalamang wala ako. O bakit pa ako gagawa nun? Hindi naman din niya matatandaan na may ginawa ako sa kanyang mabuti. Sapat na siguro yung paalaga ko na lang o bigay na lang yung kailangan niya. Pero hindi. Patuloy silang nagmamalasakit kahit wala ng alaala yung kanilang pinagmamalasakitan. Nung pagkatapos nun, nung ibang bahagi ng araw, at naikwento ko yun sa ibang tao, di naman po sa panghusga, may isang lumapit din sa akin, malakas pa. Sabi niya, ako, Father, ayoko nung ganun. Ayoko nung mahina na ako, wala na akong naaalala. Pero nung pinagmamasdan ko siya,
Mag-isa lang siya. Pero alam ko may mga anak siya at apo. Pero wala naman siyang kasama. Kaya nung gabing yun, pinag-iisipan ko, nagninilay ako sa aking pagdarasal, anong pipiliin mo? Yung wala kang naalala, mahina ka na, pero napapalibutan ka lagi nung mga nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo? O makalakas ka nga, matalas pa sigurong alaala mo, pero mag-isa ka na lang sa buhay. Kayo po, anong pipiliin ninyo? At habang pinagninilayan ko po yun, karanasan na yun, at habang aking pinagpapasalamat sa Diyos, yung pagkakita ko dun sa paano nagkakaisa, nagtutulungan ng pamilyang iyon, isa lang yung naging kasagutan sa akin, bakit ganun pa rin yung mga apo, anak, apo sa tuhod, dun sa kanilang nanay at lola? Sapagkat malamang nung malakas pa yung kanilang nanay at lola, kinalimutan niya ang kanyang sarili at ibinuhos niya ang lahat dun sa mga taong yon. Kung kaya naman, ngayon naman, siya ang inaalala nila. Di po ba? Hindi naman siguro siya pagmamalasakitan, mamahalin at aalagaan kung hindi naman nung siya ang nasa kalakasan, hindi niya rin inalagaan at pinagmalasakitan yung mga taong yun. At kahit yung mga apo sa tuhod na tiyak ko hindi naman niya nakilala na, pero dahil ipinasa nung kanyang mga minahal kung gaano sila minahal nung kanilang nanay, kaya maging yung mga hindi naman talaga pa nakakakilala sa kanya, inaalala siya at pinagmamalasakitan siya. Nakita niyo po yung parang kabalintunaan nung binabahagi ko po sa inyong kwento. Nung kinalimutan niya ang kanyang sarili, dun siya lalong naalala. Siguro nung nanay siya, di ba ganun po ang mga nanay, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iyong mga anak at sa iyong apo. Siguro, gustong-gusto mong bumili ng bagong damit dahil gutay-gutay na yung damit mo, pero ngayon, panahon ng matrikula, ilang beses kang nagparaya, kinalimutan mo ang sarili mo para alalahanin ang pangangailangan ng minamahal mo. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Pag kinakalimutan mo ang sarili mo, doon ka mas naaalala. At kabaligtaran din naman, yung mga taong laging sarili ang inaalala, pagdating ng panahon, sila naman yung mga kalimot-limot. Sila na yung gusto nating kalimutan. Yung mga naging makasarili. Yung wala nang ibang inisip, kundi ang kanilang kapakanan. Sila naman daw yung mga parang ang sarap kalimutan na lang. Dahil hindi naman sila nagmalasakit at nag-alala. Ngayon naiintindihan natin yung sinabi ni Jesus Nazareno, ang ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili. Ang tunay na deboto, kinakalimutan ng sarili. Inuuna ang pagmamalasakit, pagmamahal, pagtulong, pagpaparaya at pagpapaubaya. Ito yung ating ipagdasal, mga kapatid. Opo, nakakatakot. Katulad ng sabi ko sa inyo, nakakatakot yung kalimutan mo ang sarili mo. Pero tandaan natin, tanging sa paraan yun, lamang natin tunay na makakamit ang alaala.
Hindi po ba yun ang ipinakita sa atin ni Jesus Nazareno? Kaya nga tayong lahat nandito eh. Kaya tayo lang, mga Katoliko, nagsisimba. Anong ginagawa natin sa misa? Inaalala natin ang dakilang awa at pag-ibig ni Jesus Nazareno. Masdan po natin siya sa altar. Sa itsura niyang pasang-pasang krus, sa itsura niya ng nagdurusa, yan ang panahon na kinalimutan niya ang kanyang sarili. Di po ba? Kinalimutan niya ang kanyang pagka-Diyos. Kinalimutan niya ang kanyang kapangyarihan. Kinalimutan niya ang kanyang kataas-taasan. Alang-alang sa atin. Kaya naman, yan ang pinakadakila niyang bahagi sa buhay nung siya'y nasa krus. Sapagkat doon, kinalimutan niya ang lahat. Kaya naman ngayon sa krus, inaalala natin siya higit sa lahat. Kaya mga kapatid, itong simpleng biyaya ang ating hilingin sa Panginoon. Tandaan niyo raw po mga kapatid, pag yung mga sandali na laging sarili mo ang inaalala mo, diyan ka kakalimutan. Totoo naman yun. Pag inuna mo sarili mo, anong ginagawa mo pag inuna mo sarili mo? Nagiging maramot ka. Inuunahan mo yung iba. Hindi ka sumasaalang-alang sa kapakanan ng iba. Tingin mo, tatandaan ka ng mga tao doon? Hindi. Siguro nga, nasa tugatog ka, nasa taas ka, makapangyarihan ka, pero bandang huli, makakalimutan ka. Pero katulad po nung binanggit ko sa inyo, 33 taon nang walang nakakaalala, walang nakikilala, pero hanggang sa huling sandali, minamahal, pinagsisilbihan, pinagmamalasakitan, sapagkat nung kanyang kalakasan, kinalimutan niya ang kanyang sarili. Ito ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang unang kumalimot sa kanyang sarili. Ang una nating inaalala sa lahat. Kaya nga tuwing misa, lagi natin inaalala si Jesus Nazareno upang paalalahanan din tayo. Kalimutan ng ating sarili. Huwag kang matakot. Hindi mawawala ang lahat sa iyo sapagkat siya ang bahala sa atin. Huwag kang matakot, magpatawad, magbahagi, maglingkod, magpakumbaba, sumunod. Huwag kang matakot sa krus. Huwag kang matakot, magtiwala sa Kanya. Sapagkat higit sa lahat, hindi makakalimutin ng Diyos. Kalimutan ka man ng tao, makalimutan mo man maging ang sarili mo. May isang hindi makakalimot sa lahat ng ginawa nating mabuti. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, sa panahong yaon, sa kanyang pagbabalik, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. At sana masabi natin, yung ginawa natin, ito'y dahil kinalimutan natin ang ating sarili. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kinalimutan mo ang lahat. Ang iyong pagka-Diyos, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, alang-alang sa amin, para sa aming kaligtasan. Sapagkat mahal na mahal niyo po kami at nais niyong
makabahagi kami sa buhay na walang hanggan. Tulungan at turuan niyo rin po kaming kumalimot sa aming sarili. Huwag lang laging sarili namin ang inuuna. Huwag maging manhid sa pangangailangan at paghihirap ng aming kapwa. Huwag matakot pasanay ng krus at sumunod sa inyo. Sapagkat katulad nyo, mahal na pong Jesus Nazareno, dahil kinalimutan nyo ang lahat, alang-alang sa amin, kayo ngayon ay inaalala sa buong kasaysayan, sa buong sanlibutan, magpakailanman. Sana kami din po, katulad nung magnanakaw na katabi nyo sa krus, ang aming hiling, alalahanin nyo po kami pagdating nyo sa inyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala na mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayoy makamit natin ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo.
katinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, inayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala't buhay na dalisay. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig na masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos sa ngapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Hindi makakalimutin ng Diyos, lalo na sa mga tunay na sumusunod at nagmamahal. Kaya bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Salamat po sa inyo, mahal na poong Jesus Nazareno. Ang halimbawa po ninyo, ang siyang gabay sa buhay ko. Higit man ng pasakit at pagsubok ay walang patid, kasama mo sa yapak mo, lahat ito'y maitatawid. Langit ay abot kamay, mahal na poong Jesus Nazareno. Katulad mo ang pag-ibig, ang siyang daan sa buhay ko. Mahirap nang magpatawad, ialay ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang minamahal, sa kapwa ko larawan mo. Kapayapaan pagkakaisa, mahal na poong Jesus Nazareno. Dalangin ng bayan mo,
ang nagtatalo. Sa krus mo ay pinakorin ang salang sugat ng mundo. Pag-ibig mo'y nagbubuklod, sa misa mo'y nagsasalo. Ang handog na sa amin, mahal na Poong Jesus Nazareno. Kanyang loob, kanyang dugot, ang nais mo'y tularan ko. Walang maliw na pag-ibig, salita mo sa buhay niya'y sambit. Habang Maria inang mahal, sa mong dugo'y pinagkapit. Salamat po, 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 salamat po. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na ika-15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang solemn na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan sa pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon sa komunidad ng Quiapo. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donation sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Ang ating simbahan, ang isa sa mga unang tumutugon kapag may nasusunugan, nasasalanta, at kahit walang kalamidad. Regular po tayo, buwan-buwan tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. At tayo din dito, meron tayong mga programa gaya ng iThursday at iba pang mga outreach. Nung isang linggo, nagpunta po sila Father Robert, si Brother Richard sa Ballesteros, Cagayan upang magdala din po ng tulong. Nung Lunes po, bagong bihis po ang ating mahal na Senyor. Paghahanda nung kapistahan ng pagbabagong anyo, kasabay ng pagbihis sa Nazareno, ang pabihis din sa ating kapwa-tao
Sapagkat kung ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa, ganun din ang ginagawa natin sa Panginoon. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na kumakalimot sa kanyang sarili, ang marunong sumunod at magpaubaya, ang siyang hindi makakalimutan ng tao at higit sa lahat ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang alaala at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalhati ka namin.